Kala ko, hindi ko na aabutan yung huling biyahe ng jeep pa uwi. Alas 11 na ng gabi at sa gitna ng ingay ng Maynila, tanging ang haging ng hangin at ang pagod kong mga paa ang nararamdaman ko. Pagod sa trabaho, pagod sa pakikipagsapalaran sa araw-araw. Pagkapkap ko sa bulsa ko, 20 pesos na lang ang natira. Isang 20 na pinag-isipan ko pa kung ibibili ko ng maiinom o itatabi ko para sa pamasahe. Sa huli, pinili kong makauwi ng maaga kaya sumabit ako sa huling jeep na dumaan. Pero sa gitna ng biyahe, tumigil ang jeep sa isang madilim na kanto. May sumakay na isang matanda, isang tatay na bitbit ang mga natirang sampagitang hindi na ibenta. Amoy ulan at amoy usok siya. Kita mo sa malalalim niyang mata, yung pagod na hindi kayang itago ng kahit anong pilit na ngiti. Yung pagod na hindi lang dahil sa maghapong paglalakad, kundi dahil sa bigat ng buhay. Nung maniningil na si Manong driver, nagsimulang kumapa si tatay sa luma at butas-butas niyang bulsa. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Namumutla siya habang pilit na naghahanap ng kahit 5, pero wala siyang mailabas. Alam ko yung pakiramdam na yun. Yung pakiramdam na gusto mo nang lamunin ng lupa dahil sa hiya, habang ang lahat ng tao sa jeep ay nakatingin sa'yo. Tiningnan ko yung 20 pesos sa palad ko. Isang maliit na papel. Pero iyon na lang ang alas ko para hindi ako mapilitang maglakad ng 3 kilometro sa dilim. Nagtalo ang isip ko. Itatago ko ba to para sa sarili kong ginhawa? O ibibigay ko sa taong mas nangangailangan ng upuan sa jeep na to kesa sa akin? Bago pa man makapagsalita ang driver, iniabot ko na ng pera. 2 po, Manong, pati na po yung kay tatay. Lumingon si tatay sa akin. Hindi siya makapaniwala. May namumuong luha sa mga mata niya habang pabulong siyang nagsabi ng, "Salamat, nak. Pagpalain ka ng Diyos." Naglakad ako pa uwi ng gabing yon. Mahaba ang kalsada, madilim ang mga eskinita, at ramdam ko ang bawat kirot sa binti ko. Pero habang naglalakad ako, napansin kong hindi na ganon kabigat ang pakiramdam ko. Dahil dito sa Pilipinas, hindi man tayo biniyayaan ng karangyaan. Hindi naman tayo nauubusan ng puwang sa puso para sa isa't isa. Minsan, yung huling barya na inaakala mong kulang para sa'yo, ayun pala, ang sapat na para magtugtong sa pag-asa ng iba.